Magandang araw ng Lunes mga kaibigan, update po tayo ngayon sa lagay po ng ating panahon September 9, 2024. Pero bago po yan, huwag niyo po munang kalimutan i-like and subscribe po ang ating channel kung di ka pa nakasubscribe, at pahit na rin po na notification bell para lagi po kayong ma-update at ma-notify sa ating mga weather update. So mga kaibigan, ngayong araw po ng Lunes ay minomonitor po natin itong southwest monsoon na nakakaapekto po sa northern at central Luzon po mga kaibigan, no? Pero ngayong araw po ng Lunes, makakaranas po tayo ng maaraw po na panahon hanggang sa tanghali po yan. At ito na nga po, no, naglabas na ng update ng Pag-asa dito nga po sa low pressure area, no, na ngayon po ay may estimated pong layo na 1,340 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon po yan mga kaibigan. Ito po yung sinasabi natin na banta nga po ng panibagong bagyo, at kapag ito po yung naging bagyo, ito po yung magiging bagyong Verdi, no, kasunod po ni bagyong Enteng mga kaibigan. So maging handa na lamang po tayo dahil ayon po sa pagkatala ng Pag-asa, posible pong malakas na bagyo po ito, and hopefully nga po mahina sana, no, at malusaw po or matunaw bago pumasok po sa ating bansa. So mga kaibigan, balikan natin yan mamaya. Narito po ang forecast weather condition natin. Narito po yung mga lugar na apektado naman po, no, ng localized thunderstorm at ng hanging habagat po. Sa area po ng Ilocos region mga kaibigan, Cagayan, Apayao, Abra at Zambales, maulap po na kalangitan ang mararanasan po sa may bandang hapon po, at mga isolated light rains to heavy rainfall po pagdating naman po sa gabi. Dahil po yan mga kaibigan sa southwest monsoon po, at kung sakali po magkaroon ng patuloy at malakas sa pag-uulan, asahan po ang pagbabaha sa mga mababang lugar po, no? Kaya mag-ingat pa rin tayo kahit po southwest monsoon. Kapag ka nagpaulan ito ng malakas, pwedeng maging cause po yun ng pagbabaha. Umiwas din po tayo sa mga matataas na lugar sa banta naman po ng landslide. Sa area naman po ng Metro Manila, kasama na po ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, maulap po na kalangitan ang mararanasan po dyan sa may bandang hapon po, at mahina hanggang sa posibleng malakas na pag-ulan pagdating naman po sa gabi. Pero asahan sa umaga sa tanghali, mainit po na panahon ang ating mararanasan. Sa ilang bahagi naman po ng ating bansa mga kaibigan na aking hindi po nabanggit, patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with isolated light rains and heavy rainfalls. Asahan yan posible po pagdating sa gabi dahil po yan sa localized thunderstorm. Mga kaibigan, no, sa pagkatala po ng Pag-asa ngayong buwan po ng Setyembre, pinaghahanda po tayo sa dalawang bagyo na posibleng pumasok, no, at ang pinakamatagal po niya, no, na duration ay 2 weeks po ayon sa pagkatala. Pero posible pong mas mapaaga yan mga kaibigan dahil nga na mataan na, no, or nakita na etong low pressure area dito nga po sa may bandang east of northeast of extreme northern Luzon. So mag-ingat na lamang tayo mga kaibigan dahil nga kahit wala pong bagyo ngayon sa loob ng ating bansa, patuloy pa rin tayo makakaranas ng pag-uulan. Ang ilang bahagi ng Metro Manila, mainit po ang panahon mga kaibigan, pero meron pong ilang bahagi ng ating bansa na nakakaranas po ng pag-uulan sa umaga pa lang. So hindi po tayo pare-pareho mga kaibigan, iba-iba. Yung mga nagtatanong bakit daw sa kanila mainit tapos sa update natin umuulan, magkakaiba po tayo ng lugar mga kaibigan, no? Kinaklaro ko lamang po yan sa inyo. Hindi po tayo nananakot dito, bagkos lagi po ako nagpapaalala sa inyo na maging handa po kayo anumang oras sa posible pong banta ng malakas sa pag-uulan, especially kapag meron pong sama ng panahon. So mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update at pinapaalala ko po, no, kung kayo lalabas sa hapon at sa gabi, ugaliin po magdala ng payong jacket kapote panlaban po sa mga biglaang buhos ng ulan. And please don't forget po to like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.